BTC nagrarally. What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Ngayong gabi, ayan na, pagkukwentohan lang natin saan aabutin yung rally ni BTC. Kahapon pa natin iniintayan ay ngayong araw na to, tinuluyan na, nagrarally po, kasalukuyan nagrarally si BTC. So, silipin lang natin samantagal yung chart niyan after this short prayer. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, baka naligaw lang ho kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs Crypto Channel. Pangalawang channel na natin to, pangalawang tambayan na ho ito. Ito naman tungkol sa mga cryptos, no? Anything and everything under the moon and going back to the earth. Ayan, ay pagkukwentuhan natin dito. Kaya ako naghahanap ho kayo ng kasama sa pag-explore nitong Cryptoverse. Tara na po, welcome na welcome kayo dito sa ating tambayan. Huwag niyo kalimutang i-click yung subscribe at isama niyo po yung all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, meron po tayong live tambayan, live stream ho, 10:30 to 11:30 AM. Pwede ho kayo magpasilip ng mga coins na minamanok nyo, pwede kayong magtanong, pwede kayong makipagkulitan dun sa mga nakatambay. Pwede nyo pindutin yung auto like button kung gusto nyo kasama dito sa tambayan natin yung mga team auto like. Yan, yung team no skip ads, pwede rin yan. Basta papanoorin nyo yung ating mga commercial, mga titos and titas. Gusto nyo sa front seat, meron din po tayo yan patreon.com/titovlogs kung gusto nyo supportahan itong ating tambayan. Pasok muna natin yung mga balita natin. Unahin natin to galing sa Crypto Potato. Bot the dip. Ayan. Cathie Woods. Yan, sa Amerika, ganyan ang banggitan sa amin Yung Cathie naging Katie. Katie Woods ARK Invest purchased 450,000 GBT shares in 2 days. The latest retracement that drove Bitcoin to sub 30,000 levels has not deterred Katie Woods' investment management company ARK Invest. The firm has bought more than 140,000 additional shares of Grayscale Bitcoin Trust in a day for its ARK Next Generation Internet ETF. The price of the primary cryptocurrency went through a steep decline yesterday as it fell from 31,000 to a monthly low of 29,200 in several hours, while the community sentiment went even deeper in a state of negativity. With the fear and greed index plummeting into extreme fear, it seems that Katie Woods ARK Invest has used the opportunity to buy the dip. Ito pala, sila pala namimili. Inaantay ko mag-declare si Tito Mike Saylor yan pa isa sa mga inaabangan natin na magde-declare. Baka si Tito Elon, hindi natin masabi, baka mamaya namimili na. No, pero one thing is obvious. Sinasabi natin sa inyo lagi dito sa tambayan, yung mga whales ay namimili. No, kaya alam nyo na kung sakasakali na saan tayo pupulutin. 'Di ba? Kung kahit pababa ito at some point, pero kasi ito dito sa titas itong last night, yung What's Up with Crypto episode natin, nakita nyo dun sa data, sa Glassnode data, mga titos and titas, yung mga wallet addresses ng 2018 pa, gumalaw lang lately. Namili. Diba? So, yan yung mga hodlers talaga, no? Mga solid na hodlers yan since 2018. At hindi maliit yung binili. Diba? So, meaning, mga titos at titas, ito kasing presyo ng Bitcoin, kung maiintindihan mo lang yung stock to flow model, no? Explain natin sa webinar yan. At ito, syempre, hindi naman ang horizon mo rito pang matagalan, no? Ang isang cycle ng Bitcoin is a 4-year cycle, isang bull cycle is 4 years po diba? Last bear cycle tumagal tayo ng mga 1 year na downtrend and then after that umakyat na tayo diba? So ganun kaigsi yung bear market at ang haba ng bull cycle nasa 4 years po, every 4 years. So, ibig sabihin, kung ikaw ay mag-i-invest sa BTC, ay katulad ka ng ARK Invest. Pang matagalan, pang mahabaan yan, di ba?
So, in the event na makita natin, hindi nga natin alam bot the deep ito Hindi natin alam how deep is the deep. 'Di ba? Yun ang tanong Saan pa ba tayo pupulutin? Yan na ba talaga yan o meron pa tayo ibababa? As always, hindi natin makikita kung dito lang, kung magbe-base lang tayo sa mga balita, pwede po nating makita kasi sa chart yan. No? So mamaya, sasama sa sisilipin natin yan. No? Pero itong mga ginagawa ng mga whales, ito, most likely, in the coming years, months and years, akit pa rin si Bitcoin. Eventually, we will go back to 50. Eventually, we will go back to 60 Diba? Kung makukumpleto na nito, palagay ko, sinasamantala nila ng mga whales no? Yung pagbagsak. Next balita natin, new data reveals Bitcoin mining is now friendlier to the environment. New data from Cambridge University. Hindi ba ito yung Cambridge Analytics? Cambridge University shows that the geography of Bitcoin mining has drastically changed over the last 6 months in the wake of China's massive crackdown. CNBC has been gathering the opinions of industry experts to get their take on the great miner migration and how it has altered the environmental impact of the industry. They have come to the consensus that crypto mining is now environmentally friendlier than it was when China dominated global hash power. Ito, maganda rin dito, no? Nung sinyat down sa China, kasi puro coal yun sa China, no? Alam niyo naman mga dyan sa China, kung saan mas mabilis, saan mas matipid, di ba? So, sila dyan sa coal. Yung sa alin yung available, yan na kagad. So, ngayon, nag-crackdown. So, naglipat itong mga miners na to, nag-relocate dyan sa atin sa United of States, mga titos and titas. So, nag-iiba na. No, kahit papaano. So, ito good news din to. So, remember, isa sa mga naging issue ng Bitcoin noon, si Tito Elon, kaya nagbenta daw siya. At kaya hindi niya tinatanggap ang Bitcoin sa kanyang Tesla is because of the issue nitong green issue. No, so, eventually, hopefully ma-address yan. Kanina sa PSE, mga titos and titas, may balita tayo doon about renewable energy, no? Tatahiin ko lang kung napanood niyo sa PSE. So dito po sa Bitcoin, no, yan din po ay kasama, no, yung mga big funds, aside from lacking yung regulations, no, isa sa hesitation po nila is itong green din, no? Kasi kailangang mag-comply, again in-explain natin yon na kailangan po yung pag-iinvesta nila ng pera nila ay hindi nakakasira sa environment. So, kaya hindi rin sila even may regulations, pero kung that's against their charter, against their policy, hindi rin sila mag-i-invest dito sa Bitcoin. So, ito ay good news. No? So, eventually, we're one step closer para lalong ma-attract itong hindi lang si Tita Cathie Woods, no, yung ARK Investment, hindi lang si Tito Mike Saylor, but the hedge funds. Yan ang gustong ma-attract natin dito sa Cryptoverse. Next and last na balita na po natin, 70% of institutional investors plan to buy cryptocurrencies in the future. Sabi ng Fidelity yan. Despite the price volatility of digital assets, most institutional investors find them as a tempting investment option, concluded Fidelity's latest research. According to a survey, 7 out of 10 institutions asserted that they expect to purchase digital assets sometime in the future. What more, over half of the participants revealed that they already have invested in cryptocurrencies. So, ayan pa. No, insti na ang... Baka kasi yung next sa bull cycle natin, pasok na sana. Hopefully, no? Pasok na yung mga insti sa next bull cycle. Kaya nga, ang tanong na lang dito, pinag-uusapan na nga lang natin dito, gaano karami mabubudegan niyo pong Bitcoin, especially habang nalalaglag ito, no? Yun na lang yung tanong. It doesn't matter kung saan mo nabili. May nakabili dito below 20k, di ba? May nakabili nasa 50k, may nakabili sa 60k, nakabili sa 40k, ngayon may namimili sa 30k. Pagka pumasok na yung mga institutions, even 5% po ng kanilang funds, no? Yan silang BlackRock, no? Mga malalaking insti. Even 5% lang ng kanilang capital,
iaalat nila sa crypto ay that's worth trillions of dollars already. So, imagine mo, 21 million Bitcoin fixed supply tayo. Diba? So, pagpasok niyan, hindi na madadagdagan eh. Hindi katulad kasi ng bonds eh, no? Ito pinagkaiba eh, ng Bitcoin tsaka doon sa mga bonds eh. Yung mga insti, may mga allotment din yan sa bonds eh. So, 5% allot nila sa bonds. Ang problema sa bonds, ang daming maggagawa ng bonds eh. Pagka may company, gusto ko magawa ng bonds eh. Issue mo nga ako 6% per annum na bonds. Diba? Dito lang sa Pilipinas eh. O gagawa ng bonds. So, ang daming supply ngayon ng bond market. Eh, itong Bitcoin, pag nag-alat sila ng 5% ng capital nila, yung supply is fixed ng 21 million. Hindi na tayo makakapag-create ng panibagong Bitcoin. So, yan isa sa magpupush ng presyo onwards sa 6 digit o baka 7 digit pa in the future ha, mga titos at titas. Kaya walang bibitaw. Yan ha. Kung kayo ho, mga titos and titas ay nagsuswing, nagte-trade, no? Nothing wrong in doing that. No? Sabi nga natin, we encourage that because in volatility, kumikita tayo dyan eh. Diba? Kung marunong kayo mag-swing, dumadami yung Bitcoin mo. Kita mo. No? Pag ikaw ay nakatalpak ng isa, tapos naka-short ka, tignan nyo yan, nakatalpak ka ng isa, may naka-short dito sa atin eh. Isang mga tiganatics, naka-short, nakatalpak ng isa. Nung nalaglag na ng hanggang below 30K lang, nung pag-out niya, nadagdagan yung Bitcoin niya. Naka-short sa 31, 32. Diba mga titos at titas? So, dumadami. No, ngayon, ang gusto nating ipaalala sa inyo, huwag niyong kakalimutan yung moonbag. Kung wala kayo namang moonbag, may nagtanong din dito sa atin, Tito, paano kung maliit lang yung pondo namin, wala kami moonbag? Huwag niyong kalilimutan kung kung wala kayong moonbag, tinetrade nyo, no? Ang wag niyong kakalimutan, pagka ito ay may signal na tayo, reversal na tayo, paakyat na tayo, we're seeing higher lows already. Huwag niyong kakalimutan, bumol hubs, no? Hindi kayo maiiwan. Para sa akin lang, ito lang, kung Bitcoin lang, hindi ho kayo maiiwan dito sa tambayan kahit na ho kayo ay nagtitrade. Kasi magpapakita yan ng signal sa atin. So, ngayon, silipin natin yung chart. Paakyat na ba tayo? 31,800 ang presyo ng Bitcoin ngayon. Galing tayo ng 29.2. Ito na ba yung signal, Tito? Silipin natin sa chart yan. Pero bago yan, ay click nyo muna yung like. I-click muna yung like at papaalala sa ni Tito na ito pong ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po tayo, mga titos and titas, ha? Silipin natin ang chart ng Bitcoin. Kaninang umaga, okay, actually, tinanong ko naman sa inyo, yung mga nakatambay kaninang umaga, ano ba nakikita ninyo? Sabi nyo, downtrend, di ba? Sa daily. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Di ba? Sa daily, pag tinignan mo, downtrend naman talaga. Diba? Ayan na nga po. Ginuhitan ko na nga. Ayan po, no? Pero kaninang umaga, sa 1 hour natin, nagbago tayo. No? Kasi pag 1 hour, mabilis magbago yung direksyon. Biro mo, ito po, no? From downtrend, nag-bounce tayo, uptrend, tapos sideways, downtrend tayo. Diba? Downtrend. O ngayon, pa-uptrend na naman ulit tayo. Diba? So, ito rin, ganyan, downtrend, after uptrend tayo. So may mga dribble along the way, pagka kinonnect mo yan, di ba? But what we want to point out, kasi 1 hour chart yan pag 1 hour, ang bilis magbago. Ito ilang kandila yan, no? Uptrend kagad, di ba? So kanina nakita natin, biglang binomba biglang binombs ito. Ayan po, mga titos and titas, no? So bigla tayo nag-uptrend kanina. Ngayon, ang tanong na lang is hanggang saan ba tayo aabot dito? 'Di ba? Yan ang tanong. So ganito po, no? If you are using 1 hour time frame, okay, so 1 hour muna tayo, ha? So kanina ito lang ang resistance na tinitignan natin. Itong blue line, it will coincide also dito sa 30,300, 30,400. Yan yung binrake kanina. Ako honestly, ine-expect ko mauuntog. Pero sa sobrang lakas niya, alam niyo naman nga si Bitcoin,
pool of surprises ay binasag. So, yung blue, no? Ang next kasi niyan is yung green. Ganyan kasimple lang para hindi na tayo nahihirapan yung kung ano yung default ng computer, no? Tumatama naman. Ayan din po. Ayan yung area ho na yan, no? Nasa 31 area, di ba? So, sabi nga natin, ang tagal bumabad yan sa 31. Medyo batibay dapat yan. But then again, mga titos and titas, dito ho kasi sa crypto, no, sinasabi natin, the market is always right, not us. Ako, ine-expect ko rin, again, matibay dapat. Binastos. Diba? Ang next na resistance natin, ayun. Yung linya ulit, yung pink. Ito, ayan, yung pink. Nakita nyo naman, nauuntog-untog dun. Binastos ulit. Binastos ulit. Nasaan ba yung pink na yan? Nasa 31,553. Na? Ngayon, trading above all the lines na ngayon tayo. Naku. Yan na ba, tito? Ang reversal. Ito po, no, mga titos and titas. Ang reversal po kasi, hindi yan mangyayari yung sa big picture. No? Ibig sabihin, yung trend, yung macro, that will not happen sa 1-hour chart. Okay? Kasi ang 1 hour, mamaya-maya konti, pwede na magbago. Pinakita nyo naman po kanina. Di ba? Pinakita ko sa inyo, up, down to no? So, hindi mo makikita dito yung macro sa 1-hour chart. Okay, so, ngayon, ang hahanapin mo lang is ano yung next resistance. Ngayon, wala na Diba? Tinagus na tayo. Na trading above all the lines. Ano yung po pwede natin next resistance? Ito. Ayan po, ayan ito. 32.4 yung recent high natin. So, yan ang pwede mong gawin to predict sa short term ano yung mga resistances. Okay? So, hindi mo makikita dito, ay, nagbago na, lower high na yan, tito, magre-reverse na. Hindi po ganun. Diba? Ito, makikita mo. Pag tinignan mo dito, lower high nga. Diba? Pagka bumalik yan dito ng konti, aakyat ulit, lower high yan. Pero kasi sa 1 hour, hindi mo masasabi. Ito, papakita ko po sa inyo ano yung ibig sabihin ni tito. Ito po. 1 hour ito. Low 1, eto, balik tayo dito. Low 1, low 2, low 3. Bumagsak lang din. Nag-reverse. Ganong kabilis lang din tayo nag-reverse. Kasi nga po, 1 hour. Diba? So, hindi mo makukonclude, ayan na, babanata na, maiiwan ako. So, hindi ho ito ang basis. No? So, hindi kayo dito po ball hubs. Pagka game na, bullish na ulit tayo, paakyat na ulit tayo, hindi 1 hour ang magiging basis natin. So, ito pong si BTC, hindi nyo ma-appreciate yung trend line na yan kasi masyadong masikip, masyadong mahaba sa 1 hour. Lagay ko sa 4 hour para mas makita nyo po. No? So, at least sa 4 hour, mas makikita nyo na talagang ang fino-form ni BTC sa 4 hour natin is lower high. Kita nyo? Lower high. Okay. Yan. So, kaya ginuhitan natin yan, nilagyan natin ng yellow line. Yung yellow line po na yan. So, ayan po. May mga pagkakataon na lumalakpas siya, may mga noise. Ito po yung mga noise na yan. Isasagad natin. Kailan ba ito nangyari? Ayan. So, simula nun dito. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng noise. No? Parang kala mo tatagusin pero binababa din. Ito po, yan. Tinagos, binababa. Ngayon, sa katsalukuyan ay parang ibe-break out, no? Ibe-break out. Hindi mo pa rin makikita rito sa 4 hour kung magre-reverse na. Hindi pa rin conclusive. O parang ibe-break out. Pero syempre, medyo careful ka kasi baka noise, no? So, kasi baka yung iba, naku tito, maiiwan na. All in na, pasok na. 'Di ba? Tapos yung pala rally nga lang talaga, 'di ba? So usually kasi sa 1 hour, sa 4 hour chart, rallies ang makikita natin, mga short-term rallies, no? So, yan po, no? So, makikita mo, pwedeng mag-breakout yan. So, kaya hinahanap lang natin yung mga resistances. So, kanina sa 1 hour po, makikita nyo, trading above all the lines na tayo. So, tingin tayo sa 4 hours, saan tayo pwede mauntog. Actually, ito muna. Itong yellow line plus, ito, ayun, no? 31,800. Ito, yung ginuhit natin na to. Yan, 31,800. Ano ba itsura niya sa 1 hour? Ito, matagal siyang bumabad dyan. 31,800.
pwede siya maging resistance niyan. Dati po kasi yan, dyan nauuntog, no? Makikita nyo dyan, nung bumaba tayo, dyan nauuntog, okay? Kung makakalusot po dyan sa 4 hours, haharangin ulit tayo nitong kulay green, which is pababa pa rin yan. So, pwedeng maging 32.4 area. Ito yan, yung recent high. Diba? Haharangin ka pa ulit nitong pink. Diba? 33 area. Pababa rin yan. So, mga 33, matagal din tayo dyan sa 33 level. So, napakarami pa resistance, di ba? Para mag-conclude, hindi mo masasabi ngayon na pabalik na tayo. Di ba? Pa-reverse na ba tayo? So, meaning, mga titos and titas, ito pong ginagawa ni Bitcoin sa short term, sa 4 hours, sa 1 hour, is just, you can consider this as a rally. No? Katulad kasi, may balita daw, mamaya ha, si Tita Katie, si Tito Elon at the others ay magkakaroon ng huntahan. Maghuhuntahan daw yan mamaya. So, pwedeng naging catalyst yan, na-excite, no, mga titos and titas. Pero, kaya nga ang tanong natin, can this be sustained? No? Ang makakasagot po yan ay yung mga insti. Diba? The likes of Katie Wood, Mike Saylor, bibili na ba sila ngayon? Kasi kung tayo lang mga retailers, hindi naman natin maitutulak na yan. Diba? Ayaw din natin itulak. Ay, ano kayo? Dito kami sa baba mamimili. Ibagsak nyo pa. Diba? Yan yun mga titos and titas. So yan po ang itsura sa 4 hour. Downtrend tayo sa 4 hour. Sa 1 hour, meron tayong nakikita rally. Sa 4 hour, pwede mo na rin consider yan. Small rally sa 4 hour. Pero sa 1 hour, makikita mo ilang oras na binabanatan no? Sa 1 day tayo, ito yung macro. Ito yung pinakita ko sa tambayan kanina, mga titos and titas. Ito pong macro kasi natin, alisin ko na muna yung mga drawing, Ayan. So, makikita mo yung downtrend, di ba? Ito po yan. Yung kaninang drawing natin. Nandyan pa rin. So, kung alisin natin para makita ninyo, actually, sa 1 day natin, dami natin resistance. EMA 13, yan ang una. Okay. MA20, magkadikit ito kayang biyakin to, isang banatan kayang biyakin. Pero itong MA50 nasa 34,378 po yan ngayon, mga titos and titas. Medyo matatagalan yan. Di ba? Pwede, pero pwede mauntog pa kasi hindi pa tayo nauuntog diyan no? So, pwede pag nag-attempt tayo, uuntugin natin yan and then magko-correct ulit tayo. So, until we find a good support or a higher low, let's say sa daily. Pag sa daily po, nakita natin, let's say, nag-break tayo ng trend line natin na pababa, yung ginuhit natin kanina. Let's say, yan yun. So, yan. Let's say po, sa daily, makikita natin is ganito. No? Yan, nauntog dyan, di ba? Tapos bumaba dito, bumuelo, nauntog, bumuelo, mas konti na lang yung low niya, tapos biglang pak! Yun, di ba? Medyo, yun na yung ibang mga alert signs, no? Na, baka, na tayo, bantay na tayo. Baka sakaling mag-reverse, no? Pero pwede pa rin niyang gayahin to. Diba? So, hindi pa rin conclusive. Nakita nyo to, nag-noise, no? Pinaknapak yan, tapos binaba din tayo. So, titignan natin, hindi ka pa dyan bibili ng mga titos and titas. Saan ang abangan mo kung maglolong ka na ng Bitcoin? Ibig sabihin, kung maghahadel ka na, ayaw mo na mag-swing, nahihilo ka na sa swing, magsisiso ka naman, saan po ano po ang aabangan? So, let's say, din drawing natin na ganyan, di ba? Umaakyat, biglang pinaknapak. Aabangan natin yung low. Yan. Magbabounce ba tayo dito sa channel na yan? Masusustain ba natin yung bounce na yan? Dito, yan. Kasi dapat mag-aaka-support yan. Taangat ba tayong ganyan? Naangat ba tayo? Yun na. Diba? So, diyan ka na. Eto na, hahanapin mo na yung setup mo dito, mga titos and titas. So, probably sa 34, 36, 40, depende. Depende yan. Kaya hindi ka maiiwan kasi lagi naman magsisiso lagi naman lalagari yan. Pero the moment na, let's say, bumalik po ulit dito,
'di ba? So tuloy pa rin tayo sa downtrend niyan, 'di ba? O shorting ka pa rin. Bearish ka pa rin, 'di ba? So ganyan po. Kaya wag kayong mag-alala. Kasi baka mamaya napapa-ball hubs kayo sa 1-hour chart, napapa-ball hubs kayo sa 4-hour chart, 'di ba? Tapos all in kagad, no? So kung kayo ay nagte-trade at syempre ayaw naman hindi naman talaga tayo magpapaiwan pagka umakyat na to, 'di ba? So kung kayo ay nagte-trade at wala kayong moonbag, pag nakita natin to na ayan na, we can always buy somewhere here sa 35, 'di ba? Sa 32, 34, hindi naman didiretso kagad 'yan eh. But ultimately, pag nakita na natin yan na gumaganyan at masusustain niya, long ka na. Hodler ka, hodling ka na. Balik na yan, upo na, tulugan na. Pero hanggat hindi pa niya ginagawa yan, ay dito tayo. I-trade natin tong volatility na to. Ngayon, ang tanong, masusustain ba yan? Masusustain ba? So, tignan natin. So, sa daily downtrend tayo, ha? Ito kasi na-break natin, eh. Ako, para sa akin, itong triangle na to. This is something na makikita nyo to. Mas kita yata to sa 4-hour chart. Ayan, yung triangle, di ba? Break kasi talaga eh. Ngayon, bumabalik tayo, pwedeng bumalik tayo. Kung kakayanin natin to, kailangan natin i-break to eh. Di ba? Pero ito, breakdown kasi dun sa triangle. Sa 4-hour, kitang-kita. We're trying to go back dun sa triangle. Kaya nga ang tanong, masusustain ho ba yan? May volume ba? Wala rin eh. Normal lang yung volume eh. Dapat mga ganitong volume, eto nga, tignan niyo po ito, no? Laki nitong volume na to, umangat nga, pero binuhusan din, di ba? At some point, binuhusan din. Eto, average lang din yung volume, mga titos and titas, eh. No? Ayan yung mga normal, ito, yung normal volume natin, nandito, yan, mga, ito po. Yan, halos. Volume na, pero hindi pa rin, eh. Konti pa rin to, eh. Sa 4-hour, no? Another thing, so watch out lang, no, doon sa mga resistance levels, mga titos and titas. Para hindi kayo nagugulat pagka binobomba. Very volatile si Bitcoin, pero ang ganda ng volatility nito. Ngayon lang 5%. Kung naka-leverage ka, tiba-tiba ka. Sa 1 hour, katulad po nito, no, yung mga indicators natin sa 1 hour, kung ginagamit mo to short term, lakpas-lakpasan na sa RSI pa lang, lakpas-lakpasan na sa moon eh. Ito parang sinasabi sa atin dito, careful, careful, di ba? Hayaan mo na siya umangat. Ako hindi na advisable to, lalo na kung short term maglolong ka rito. Hindi na advisable, di ba? Kasi sagad na yung RSI eh. Hindi lakpas na to sa setup, di ba? Even yung MACD paakyat pa rin. RSI mo, ito yung pinaka-checkpoint eh, yung patotot eh. Di ba? At some point, pagka napagod ng patotot na ito, matataya kayo nito. Sa 1 hour. May leg pa ba tayo sa 4 hour? Hindi natin kasi ginagamit yung RSI sa 4 hour. No? So, kung titignan mo, nandito lang din naman yung RSI sa 4 hour. Eh. Ito yung maximum. Usually, nandiyan sa area lang na yan. Hindi nga siya sumasagad doon sa 80. Although, kumbaga, may leg pa ng konti siguro. Pwede pa nating i-touch itong kulay green sa 4 hour, 32.5. Diba? Pwede ngayon, pwede bukas. Tignan natin, no? But generally, yung direction talaga is downtrend pa. Isa pa na pwede kong pupakita sa inyo, no? Tignan niyo po ito, ha? Pasok natin si Binance. Tignan mo to. Ito isang nakakakota rate, nakakatakot dito. Diba? Tignan nyo tong order book ng Binance, mga titos and titas. Ngayon lang ata ako nakakita ng, teka, hintayin natin, maglo-load yan, pa-load din natin. Tignan mo tong order book ng Binance, Diyos mio. Pagka tinignan mo to, 31.8 tayo, ha? Again, ha, mga titos at titas, hindi ho ito financial advice, ha? Ang maa-advise ko lang sa inyo, auto-like. Tapos, habang inaantay natin mag-load lang ito, pa-load din pa natin ng konti. Baka may gusto pang dumagdag ng bid. Iimbitahan ko kayo sa darating na Sabado, Cold Hard Truth about stocks and crypto trading. Ang bonus part ho nun, I'll explain to you yung stock to flow model
And I'll try to convince you sa mindsetting ng Bitcoin. Bakit may potential si Bitcoin na umabot ng 1 million. Totoo po yan, 1 million per Bitcoin. Yung store of value and network effect. No? Explain ko po yan. Yan ang bonus sa webinar natin. Kung hindi nyo pa naririnig yon, ay join us. Ang link po ng registration nasa description ng video na to. So, eto na. Mukhang naka-load na po lahat. Yung green po, ay yan ang buyers. Yung red, yan po ang sellers. So, makikita ninyo, no? Nasa 38.8 tayo hanggang dito. Nung nag-take off tayo, teka lang, balikan ko lang to. Nag-take off tayo kanina, ang binrake lang natin, 30,000, hindi yan, sa 1 hour. Sa 1 hour, mas maganda. Ito. 30,400 eh. Ito po, no? Biro mo to, from 29.8 to a high of 30,800. 1,000 points, no? So, ito yung binrake natin, nasa 30,300, 30,400. Tignan nyo po, no? 466 Bitcoin lang, babalik tayo dyan pag kami nagbuhos dito. 466 BTC. Walang laman eh. Dati-rate, kaya pa, ibig sabihin wala yung whales ngayon dito ha. Wala sila ngayon. Dati-rate po, makikita mo to, ang kakapal nito, ito refillable yan, 100, 100, 100, may 300 ka, no? Meron pa nga dito parang mga sa 33 something, may mga 300, may 500, parang ganun eh. Makapal to. 1,400, 1,600 BTC pagka tinotal mo. Eh ngayon, babalik ka dito sa 500 BTC, wala pang 500 BTC. Balik dito sa 30,400. Kung may magbubuhos. Ngayon, para tagusin natin yung next resistance, kung may kakain, kung may kakain na whale, pero I doubt kung kakainin ng whale yan. Wala pa silang bodega rito sa area na to. Tinalunan kasi yung 31,000 sa bodega eh. So, pwede yung dito yan mag-ipon, tatambay dito yan. Pababa po sila, no? Nag-start sila sa 36, 35, 34, 33, 32. Yung 31, tinalunan. Diniretso tayo sa 30. So, dito yan, malamang mag-iipon pa muna yan. So, para lumakpas tayo dun sa dati nating resistance, mga titos and titas, ito po yan. Yung 33, remember, may vlog tayo, no? Support turned resistance, yung 33K. Strong support din natin dati yan. 800 BTC, ayan, 788 BTC o to 800 BTC. Ang kinakailangan lamunin. Although parehas manipis, so we can consider this na parehas manipis. Ano ibig sabihin yan, Tito, pagka manipis po na ganyan? No? You always go back to your chart. Kung manipis parehas, katulad kanina, nandun ka sa 29, hindi, makapal kanina to, nandun ilalim. Bawa, ganyan, pero yung chart mo hindi pa nakakaakyat. Pwede kang bullish dun sa 1 hour. Pero kung nakaakyat na, tapos manipis parehas, ibig sabihin, mag-ingat ka. Be careful, di ba? Kasi baka mamaya dyan ka pa mapabili, tapos pagising mo bukas, balik tayo sa 30K. Pero I doubt kung i-close to ng 30,000. Mukhang strong close na tayo nito. Tignan sa daily tomorrow po. Tingin ko strong close na tayo. Touch na natin tong EMA no? So, alam niyo naman yung pag sinusundo si EMA, pwede na tayong bumaba ulit. Or kung sakasakali man, ito po, no, tinouch niya, ito, na-touch na to si EMA. Ayan, pag touch kay EMA, long red yung kasunod eh. Tapos followed by another green. Tapos nag-rebound tayo papunta sa red. No? So, baka tomorrow ng umaga, paggising natin, nandyan na yan, o pwedeng isurprise tayo hanggang dyan sa red. We'll never know, 33,000 siguro yan. Pero baka yung susunod na kandila, lever pa kasi itong gumawa ng baka yung susunod na kandila po, pwedeng red na. No? Pwedeng red candle na tayo. Pwede rin pala to. Hindi ito. Ito naka-take off na to eh. Ito yung dalawang ganito. Ang bullish engulfing to. So yun. Pwede pa rin tayo mauntog dito sa red, no? Hanggang 32,800 area. Yan po. Yung red line, pati po ito. So baka bukas tignan natin kung mauuntog dyan na ba magkakabukol and tutuloy natin itong downtrend na to. So ngayon,
malakas yung bulls, pwedeng dyan tayo magsara sa itaas bukas. Yan na po. Paano, mga titos and titas? Maraming salamat po. Panoorin, starter kit ng crypto, paano magsimula sa Binance, andyan din. As always, trade wisely. Magkita-kita po tayo bukas. Bye!